Amen. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Isa na naman pong araw ng punong-puno ng pagpapala na galing sa ating Panginoon at isang maghapong mararamdaman po natin ang kanyang patnubay at gabay at mararamdaman natin ang init ng pag-ibig ng Diyos. Yan po ang ating panalangin para po sa araw na ito. Amen po ba? Amen. Ayan, ngayon po ay Terrific Tuesday o hindi po ba? Araw ng Martes at syempre tayo po ngayon ay magninilay patuko sa ating ebanghelyo. Ako pa rin nakasama nyo, si Kuya RJ. Maraming salamat po pala sa inyong patuloy na pagsuporta, pag-like, pag-share ng ating video para maging mas marami tayong mabless. Ayan. Ako I would like to believe meron din kayong mga sarili nyong reflection. Baka pwedeng i-comment yun din yan. Kasi ngayon, lalo na ngayon, yung ating Bible reading, yung ebanghelyo natin. Nako, medyo mahirap i-discuss, di ba? Bakit? Kasi tungkol to sa humility. Pero bago tayo magsimula, by the way, paalala ko lang, ang gamit po natin, itong New Testament Pinoy Version, Catholic Edition ha. Pero kung gusto po mas mapalalim, ako I suggest i-download nyo po yung Bible Gateway, o kaya yung Ascension app, o yung Hallow app, para po mas mapalalim yung ating pag-iintindi patungkol sa Biblia. So handa ka na ba? Handa ka na ba? Handa ka na ba? Okay. Kung handa ka na, manalangin na tayo. Ang ating favorite prayer sa feast, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. And our reading for today, ang ating pong ebanghelyo ay galing po kay San Mateo, chapter 23, verses 1. Anday lang po ha, hahanapin ko. 23 verses 1 to 12. And it says here, tapos, nagsalita si Jesus sa mga tao at sa mga disciples niya. Ang mga teachers ng law at mga Pharisees ang authorized mag-interpret ng law of Moses. Kaya dapat sundin nyo lahat ng utos nila. Pero wag nyo silang gagayahin kasi hindi nila ginagawa ang mga tinuturo nila. Nagbibigay sila ng mga mabibigat na pasanin sa mga tao pero wala naman silang ginagawa para makatulong. Pakitang tao lang ang lahat ng mga ginagawa nila. Tingnan nyo ang lalapad ng mga leather straps na may scripture verses na nakabit sa mga noo at braso nila. Ang hahaba din ng mga palawit sa laylayan ng damit nila para mapansin ng mga tao. Gustong-gusto nila doon sa mga pinaka-importanteng pwesto sa handaan at sa mga upuan ng mga VIP sa synagogues. Gustong-gusto nila kapag nagbibigay galang sa kanila ang mga tao sa palengke at tinatawag silang teacher. Hindi kayo dapat magpatawag na teacher dahil iisa lang ang teacher nyo at magkakapatid kayong lahat. At hindi nyo dapat tawaging ama ang sino man sa mundong ito dahil iisa lang ang inyong ama na nasa langit. Huwag rin kayong magpapatawag na leader dahil si Christ ang nag-iisa nyong leader. At ang pinakadakila sa inyo ang dapat maglingkod sa inyo kung sino man ang magmataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Amen. Yan ang ating pong mabuting balita para sa araw na ito. Lord, today, sana po matanggap namin ang inyong mensahe na gusto niyo aming matanggap at maibahagi namin ito sa aming kapwa. Lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, napakaganda nga po na ating pagninilayan. Para sa akin po hindi ko na po idadamay ibang mga preachers or mga mga nagre-reflect, Para sa akin po, isa sa pinakamahirap talagang topic to, humility, pagpapakumbaba. Bakit? Kaya mo bang sabihin humble ka? Sige, kung kaya mo, paki-comment ka, ako humble. Joking aside, di ba? Ako ang pinaka-humble na tao dito sa mundo. Diba? Kapag binanggit mo na ikaw yon, sigurado, nako, hindi na ikaw yung humble. Kasi bakit? Kasi hindi mo naman pwedeng sambitin na ikaw ay humble. Kasi bakit? It's between you and God. Si Lord lang nakakaalam nun kung ikaw yung mapagkumbaba. Pero ito yung naniniwala ko. We always have an opportunity to be humble.
'Di ba? Meron niya, marami yan pagkakataon. Ako po, nakakatuwang isip. Dati po, no, yung katulad nga po nung binanggit sa Bible, para akong mga Pariseo eh. Yung gusto ko yung binabati, ganyan. Meron po yan, kasi yung aking pagiging leader o yung preacher, dumating po dito. Yan, lumaki yung ulo ko eh. Ganon eh. Feeling ko, ang galing-galing ko. But the Lord humbled me. The Lord humbled me. Yeah, paano? Kasi one time, after ko mag-preach sa Fairview, yan, sa feast po. Talagang, alam niyo, syempre, di ba, Sunday yon, madaming tao, naglalakad-lakad, walang nakakilala sa akin. Alam mo yung parang dinaanan lang ako nung kakilala ko pa. Pero it humbled me. Bakit? Kasi sabi ko, oo nga, Lord, hindi tungkol sa akin to eh. Tungkol sa'yo. Tungkol sa'yo. Ikaw yung magaling, Lord, hindi ako. Pero syempre, pag may praises, ito natutunan ko din, kapag may papuri, di ba sasabihin sa'yo, bro, ayan, may nagsasabi sa akin, bro, ang galing nung talk mo, ang ganda nung talk mo. Tatanggapin ko yun kasi parang false humility naman. Hindi naman, di ba? Usually, gano'n kasi eh. Hindi naman. Ganda-ganda, hindi naman. Be false humility. Ako tinatanggap ko, ay salamat po. Salamat po. Thank you po. Thank you. Then I will pray, Lord, thank you. Ang galing mo talaga. Ibang klase ka na naman, Lord. Ginamit mo ko, Lord. Salamat. Salamat. Lord, salamat sa paggamit sa akin. Sino ba naman ako? Pero Lord, thank you. Di ba? Kaya alam mo, mga kapatid, there will always be opportunity. Maraming opportunity dyan na bibigyan ka ni Lord para magpakumbaba ka. Hindi lang to sa sa simbahan, hindi lang sa feast, Kasama yan yung sa trabaho, sa negosyo, sa bahay, sa pang-araw-araw na buhay, hindi ba? There will always be an opportunity to swallow your pride and be humble. Di ba? Marami yan. And I pray, this is my prayer for you, na yung humility mo, o yung pagiging, yung pagpapakumbaba mo, sincere, tunay, hindi peke. Hindi yung nagpapaka-humble ka, para hindi naman. Yung pakitang tao, hindi. Sana hindi po katulad ng mga Pariseo, o yung nangyari sa akin, na pakitang tao yung pagiging humble. Diba? Ang prayer ko, sincere. Again, mga kapatid, si Lord po ang makakaalam kung ikaw ay humble talaga o hindi. So, alam mo sana sa puso mo na sincere, totoo yung pagpapakumbaba mo. Amen? Ayan, tara, dasal tayo. Lord, sana po makita namin yung opportunity. Hindi lang pala makita, Lord. Sana mag-grab namin yung opportunity na to na magpakumbaba. Lord, alam namin, mahihirapan kami. O mahihirapan man na hindi man makita, mahirap na gawin. Pero Lord, sana bigyan mo kami ng lakas at tapang na magawa naming magpakumbaba kung sakaling may dumating man na oportunidad sa aming buhay. At Lord, hindi lang yon. Sana maibahagi din namin at maituro namin sa iba kung paano nga ba magpakumbaba based on our experience. At lahat ng ito, Lord God, dinadalangin namin sa kapangyarihan ng iyong Ama, sa kapangyarihan ng iyong ngalan, sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan, panahon na naman po na ating pansamantalang pamamaalam sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Kindly like and share so that others will be blessed as well. God bless you. Continue shining His light because believe it or not, you are a blessing. God bless. Bye.